mga bata! Ako ang inyong guro ngayong araw. Ako si Teacher Moana. At ngayong araw ay may bago tayong aralin sa Araling Panlipunan. Ito ay para sa ikalawang baitang. At ang paksa natin ngayong araw ay ang kultura ng aking komunidad. Ito ay tungkol sa pamumuhay, tradisyon o kaugalian, mga pagdiriwang at sining ng ating komunidad. Handa na ba kayong matuto mga bata? Mabuti! Bago tayo magsimula, meron akong hinandang kanta dito na pampasigla ng ating katawan at isipan. Gusto niyo bang sumayaw mga bata? Mabuti! Mayaman ba kayo sa kantang Roll Your Hands? Kung wala, huwag mag-alala dahil tayo ay sasayaw ng sabay-sabay. Handa na ba kayo? Okay, sige, simulan na natin. Okay, ready to warm up. Shake 'em just like this. Shake 'em just like this. Shake 'em just like this. And roll your hands. Wiggle them just like this. Wiggle them just like this. Wiggle them just like this. And roll your hands. Clap them just like this. Clap them just like this. Clap them just like this. And roll your hands. I like to move. I like to groove. So come on, shake them just like this. Wiggle them just like this. Clap them just like this. And roll your hands. Okay, magaling mga bata! Ngayon, ihanda natin ang ating mga sarili sa pagkatuto. Heto ang ating mga layunin ngayong araw. Una, kayo ay inaasahang matukoy ang iba't ibang aspeto ng kultura ng sariling komunidad, tulad na lamang ng pamumuhay, tradisyon o kaugalian, mga pagdiriwang at sining. Pangalawa, kayo ay makakapag-ugnay ng mga larawan ng kultura sa tamang aspeto nito. At ang pangatlo naman, malulutas ang isyu ng kakulangan sa pagmamahal ng sariling komunidad sa pamamagitan ng aktibong pakikilahok sa pag-uugnay ng mga larawan ng mga aspeto ng kultura sa klase. At ang panghuli naman ay naipapamalas ninyo ang pagpapahalaga at pagmamalaki sa iba't ibang aspeto ng kultura ng sariling komunidad bilang simbolo ng pagkakakilanlan. Mga bata, may papakita ako sa inyo na isang palaisipan. Ito ay word search puzzle. Ang gagawin natin ay hahanapin natin ang mga salitang may kinalaman sa ating komunidad. Handa na ba kayo? Mahusay! Ngayon, sino sa inyo ang may salitang nakikita sa word search puzzle natin? Okay, magaling! Meron dito tayong salitang pamumuhay. Ibig nitong sabihin, ang pamumuhay ay bahagi ng kultura ng ating komunidad. Ngayon, sino pa sa inyo ang may salitang nakikita dito? Okay, tama. Meron din tayo dito ang salitang tradisyon. Ibig nitong sabihin, ang tradisyon ay bahagi rin ng kultura ng ating komunidad. Ano pang salita ang inyong nakita? Okay, mahusay. Meron din tayo dito salitang pagdiriwang. Ngayon, meron pa tayong isang salita na hindi nakikita. Ano kaya ito? Okay, mahusay. Ito ay ang sining. Mahusay mga bata. Ang mga salitang ito ay bumubuo ng kultura ng ating komunidad. Ngayon mga bata, may tanong ako sa inyo. Saan kaya natin makikita ang pamumuhay, tradisyon o kaugalian, pagdiriwang at sining ng ating komunidad? Okay, mahusay. Maaari natin ito makita sa ating paaralan, sa barangay o di kaya sa simbahan. Ngayon,
Alin naman sa mga ito ang ginagawa sa inyong pamilya o di kaya sa inyong barangay? Mahusay! Masaya ako na ibinahagi ninyo ang inyong mga nakasanayan sa inyong pamilya o di kaya sa inyong barangay. Ngayon, ano-ano nga ulit ang bumubuo ng kultura ng ating komunidad? Tama! Ang bumubuo ng kultura ng ating komunidad ay ang pamumuhay, tradisyon o kaugalian, mga pagdiriwang at sining. Handa na ba kayong matuto tungkol dito? Ngayon, alamin natin ang 4 na aspeto ng kultura ng ating komunidad. Ngayon mga bata, ano nga ba ang kultura? Okay, magaling. Kapag sinasabi nating kultura, ito ay tumutukoy sa kabuuang paraan ng pamumuhay ng isang tao bilang kasapi ng ating komunidad. Ito ay nagpapakita ng paniniwala, tradisyon, kaugalian, moralidad, batas, relihiyon at iba pa. Ngayon, meron naman tayong 4 na aspeto ng kultura ng ating komunidad. So, una ay meron tayong tinatawag na pamumuhay. Pangalawa, meron tayong tinatawag na tradisyon o kaugalian. Pangatlo naman ay meron tayong tinatawag na mga pagdiriwang at ang pang-4 naman ay ang sining. Ngayon, uunahin natin ang pamumuhay. Kapag sinasabi nating pamumuhay, ito yung paraan ng tao kung paano magpatuloy o mamuhay sa isang komunidad. Halimbawa na lamang nito ay ang pagiging mangingisda. Iba pang halimbawa ay ang pagiging doktor at ang iba pang halimbawa natin dito ay ang pagiging guro. Ngayon, sino sa inyo ang makakapagbigay ng halimbawa ng pamumuhay? Mahusay! Ang pagiging magsasaka ay isa ring halimbawa ng pamumuhay. Ngayon, dako naman tayo sa pangalawang aspeto ng kultura ng ating komunidad. Ito ay tinatawag nating tradisyon o kaugalian. Kapag sinasabi nating tradisyon, ito ay kaugalian na ipinapasa sa mga henerasyon. Kapag sinasabi naman nating kaugalian, ito yung karaniwang paraan ng pag-uugali sa isang lipunan. Halimbawa na lamang nito ay ang pagmamano. At ang iba pa namang halimbawa ay ang pagsasabi ng po at opo. At meron pa tayong isang halimbawa dito na tradisyon na kasal. Ngayon, sino pa sa inyo dito ang makakapagbigay ng tradisyon sa ating komunidad? Okay, mahusay. Ang binyag ay isa ring tradisyon ng ating komunidad. At ngayon, dako naman tayo sa pangatlong aspeto ng kultura ng ating komunidad. Ito ay tinatawag nating pagdiriwang. Kapag sinasabi nating pagdiriwang, ito yung mahalagang selebrasyon na ipinagdiriwang ng mga tao sa komunidad. Halimbawa na lamang nito ay ang Bagong Taon, Pasko, at ang Fiesta. Ngayon, dako naman tayo sa panghuling aspeto ng kultura ng ating komunidad. Ito ay tinatawag nating sining. Kapag sinasabi nating sining, ito yung mga malikhaing gawa ng tao gamit ang kanilang malikhaing isip. Halimbawa na lamang nito ay ang pagpipinta. Iba pang halimbawa ay ang pagguguhit at ang iba pa ring halimbawa ay ang pagkakanta. So yan ang mga halimbawa ng sining. Ngayon mga bata, meron tayong maikling gawain. Tingnan natin ng mabuti ang bawat larawan dito at iugnay natin ito sa tamang aspeto ng kultura ng ating komunidad. Handa na ba kayo mga bata? Okay, magaling. Ngayon, tingnan natin ang unang larawan. Anong aspeto kaya ng kultura ito? Okay, magaling. Ito ay sining. Ngayon, sa pangalawang larawan, anong aspeto ng kultura kaya ito? Okay, ito ay isang tradisyon o kaugalian. Ngayon, dako naman tayo sa pangatlong larawan. Anong aspeto ng kultura kaya ito? Tama, ito ay pagdiriwang. Ngayon, dako naman tayo sa panghuling larawan. Anong aspeto kaya ng kultura ito? Mahusay. Ito ay isang pamumuhay dahil ito ay nagpapakita ng
magsasaka. Lahat ng ito ay bumubuo ng kultura ng ating komunidad. Una, meron tayong sining. Pangalawa, meron tayong tradisyon o kaugalian. Pangatlo naman ay ang pagdiriwang at ang panghuli ay meron tayong pamumuhay. Mahusay mga bata, lahat ng larawan ay naiugnay natin sa tamang aspeto ng kultura ng ating komunidad. Ngayon mga bata, para sa ating pagtataya ay meron tayong 5 katanungan. Ang gagawin ninyo ay babasahin ninyo ng mabuti ang bawat tanong sa bawat bilang at bilugan ninyo ang titik ng tamang sagot. Nagkakaintindihan ba tayo mga bata? Okay, ito ay isulat ninyo sa isang buong papel. Maaari na kayong magsimula. Tapos na ba ang lahat mga bata? Mahusay. Ngayon ay iwawasto natin ang inyong mga sagot. Dito tayo sa unang katanungan. Ano ang tawag sa nakasanayang gawi na ipinapasa sa susunod na henerasyon? A. Sining. B. Tradisyon. C. Pamumuhay or letter D. Pagdiriwang. Sino sa inyo ang nakakaalam ng sagot? Tama! Ang sagot dito ay letter B. Ito ay tradisyon kasi kapag sinasabi nating tradisyon, ito ay ang mga gawain na ipinapasa sa susunod na henerasyon. Ngayon, dako naman tayo sa pangalawang katanungan. Ano ang tawag sa mga malikhaing gawa ng tao gamit ang isip at talento? A. Sining. B. Tradisyon. C. Pamumuhay. Or D. Pagdiriwang. Ano naman ang sagot dito? Tama. Ito ay letter A. Ito ay sining. Ngayon, dako naman tayo sa pangatlong katanungan. Alin ang halimbawa ng kaugalian sa komunidad? A. Fiesta. B. Pagpinta. C. Magsasaka. Or D. Pagsasabi ng po o opo. Ano kaya ang sagot dito? Tama. Ang sagot dito ay letter B. Ang pagsasabi ng po o opo ay halimbawa ng kaugalian ng komunidad. Ngayon, dako naman tayo sa pang-apat na katanungan. Alin sa sumusunod ang halimbawa ng pamumuhay? A. Pasko. B. Doktor. C. Pagkanta. Or D. Pagmamano. Alin kaya sa mga ito ang sagot? Tama. Ito ay letter B. Ang pagiging doktor ay halimbawa ng pamumuhay. Ngayon, dako naman tayo sa panghuling katanungan. Ito ay ang panglima. Bakit mahalagang malaman ang kultura ng komunidad? A. Para masaya lang. B. Para maglaro sa kalsada. C. Para makasama ang lahat. O D. Para magkaisa at mapahalagahan ang kultura. Alin kaya sa mga ito ang sagot? Tama. Ang sagot dito ay letter B. Para magkaisa at mapahalagahan ang kultura. Ngayon mga bata, para sa inyong takdang aralin ay isulat ninyo ito sa inyong kwaderno. Sa tulong ng inyong mga magulang o nakakatanda, kayo ay maglahad ng 5 tradisyon o kaugalian na ginagawa ninyo sa inyong sariling komunidad. Sa tabi ng bawat tradisyon o kaugalian, ay ilahad din ninyo kung bakit ito mahalaga sa inyong komunidad. Meron tayong mga halimbawa rito. Una ay ang piyesta ng barangay. Mahalaga ito dahil ang mga tao ay nagkakaisa at masaya. Pangalawang halimbawa, pagmamano sa nakakatanda. Mahalaga ito dahil nagpapakita ito ng paggalang sa mga nakakatanda. Tandaan ninyo na ipapasa ito sa susunod na araw. Nagkakaintindihan ba tayo mga bata? Mahusay! Maraming salamat sa pakikilahok ngayong araw mga bata. Masaya ako na kayo ay masigasig sa pagsagot at pakikinig sa akin. Kaya, hinihikayat ko kayo na ipagpatuloy ang pag-aaral sa ating aralin ngayong araw. Hanggang sa susunod mga bata, bye-bye!